Isinubit na sa Office of the Ombudsman ang affidavit ng mga nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico na nagsabing nag-deliver sila ng mali-maliatang pera sa ilang personalidad doon sa utos ng dating congressman. Paniwala ni dating Senador Antonio Trillanes IV, isa sa mga tinukoy na personalidad, tila layon ng mga lumantad na isabotahe ang nangyayaring pagdinig sa International Criminal Court. May unang balita, si Salima Refran. Hawak na ng Office of the Ombudsman ang joint affidavit ng mga nagpakilalang dating sundalong naghatid umano ng mali-maliatang pera sa iba't ibang opisyal ng gobyerno mula kay dating Congressman Zaldico. Gusto nilang imbestigahan ito ng Ombudsman para sa mga posibleng paglabag sa anti-graft law at Code of Conduct of Public Officials. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang SALN. At pag mag-iimbestiga pa ang ombudsman, ay maaaring makita nila na merong malversation at saka bribery. Walang ipinakita o binigay na kopya ng affidavit sa media si Baligod. Pero sabi ni Baligod, kasama sa isinumiting affidavit ang pakikipagtulungan umano ng pamahalaan sa ICC investigators para imbestigahan ang extrajudicial killings noong giyera kontra droga. Giit na mga nagpakilalang dating sundalo, nakipagpulong raw sa ICC investigators si dating Justice Secretary at ngayong Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang bahay umano sa Bel Air, Makati. You have a high-ranking official of the government, no less than the Secretary of the Department of Justice, cooperating with the ICC. And we have a maxim in law that what you are prohibited to do directly, you cannot do indirectly. Sa kabila nito, tinuloy pa rin daw ni Baligod na ihain sa ombudsman ang affidavit. Sabi ko nga, wala tayong choice eh. Hindi ko naman pwedeng dalhin sa DOJ. Di ba? Hindi ko rin pwedeng dalhin sa Senado, sa Kongreso o sa RTC kaagad. Walang ibang ahensya ng gobyerno. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Remulla. Sinagot rin ni Baligod ang sinabi ni Senator Ping Lacson na questionable ang kabuang 805 billion pesos na dineliver umano ng mga dating sundalo. Ang sinasabi kasi ni Senator Lacson, ang assumption niya, ang mga pera na ito ay galing sa flood control projects lamang. Marami pong ibang pinanggagalingan, Department of Agriculture, Department of Environment, no, yung mga reforestation program, no? Yung mga irrigation projects, kasi ang pinupunto lang niya yung flood control eh. Pero meron tayong irrigation projects na maraming ghost dyan. Ayon sa Office of the Ombudsman, dadaan sa proseso ng evaluation ang transmittal na ito. Bukod sa pagsusuri sa nilalaman ng joint affidavit, susuriin din ng Ombudsman ang kredibilidad ng mga sumumpa rito, maging ang inihaharap nilang mga ebidensya. Ayon naman sa Office of the Prosecutor ng ICC, pinopondohan ng budget ng korte ang mga aktibidad ng OTP. Striktoan nila ang pagmamanage ng budget sa independent at transparent na pamamaraan, alinsunod sa regulasyon ng ICC. Confidential din ang pinagmumula ng ebidensya, kabilang ang pangalan ng staff at witnesses, gayon din ang mga institusyon o organisasyon na kausap ng OTP. Si National Security Advisor Eduardo Año kinondena naman ang alegasyong tumanggap siya ng paper bag sa isang pulong sa Polo Club Townhouse. Wala raw siyang dinaluhang pulong o tinatanggap na paper bag, taliwas sa inaakusa sa kanya. Iimbestigahan daw ng kanyang legal team ang anilay malisyosong stunt kung bahagi ito ng mas malaking hakbang para sa destabilisasyon. Sa alegasyon namang binibigyan siya ng pera tuwing may meeting sa Lanico, nilinaw ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bagamat abogado siya dati ni Co, hindi na niya ito nakapulong mula nang maupo sa COMELEC. Sana yung script man lang, kung sino man yung gumagawa Nilagyan ng petsa. Para mas credible, sana naglagay man lang kung kailan ba nangyari. Yung pagkakataon na rin ako, after nung ma-appoint ako, wala na po ako mga meetings. Tinawag namang panis at sarsuela ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang alegasyon na hindi naman daw pirmado. Si Barbers ay chairman ng Quadcom sa Kongreso na nag-imbestiga sa extrajudicial killings at illegal drugs trade.
Ayon naman kay Senator Antonio Trillanes IV, tila gustong palabasin ng nasa likod ng presko ng mga ex-Marine na nakompromiso na ang investigasyon ng ICC dahil sinagot umano ni Ko ang accommodation ng mga nag-imbestiga at ang sasakyan papunta sa mga lugar kung saan umano may mga EJK. Kasi ang gusto nila dalhin, o kita nyo, nakipag-meeting kung kani-kanino, anong koneksyon nun doon sa kaso? Hindi ako magugulat na gamitin ito ni Kaufman para humingi siya ng mistrial para ma-dismiss itong kaso na ito. Ang intention dito is to sabotage the whole ICC proceedings. Taliwas sa aligasyon, iginit ni Trillanes na walang ibinigay sa kanyang pera para panggastos ng ICC investigators. Ako, definitively, sinasabi ko na walang binigay na pera sa akin, walang ako natanggap na pera para sa ICC man o kung para saan. Binigay daw sa ICC. So paano nilabas ng taga-ICC yung $2 million? Bagahin ng ICC, hindi pera yon. Alam natin na bawal ka maglagay nun kasi makukuha yun. Itinanggi rin ni Trillanes ang aligasyong nakapagpulong ang mga ICC investigators sa kanya at iba pang opisyal ng gobyerno. Itinuro ni Trillanes si dating Congressman Mike Defensor bilang isa sa mga nasa likod ng mga sundalo. Meron ng mga nakakita ng mga plate numbers ng mga sasakyan na ginamit ng mga dating sundalo papunta at paalis ng presscon. Ang isa doon ay nakapangalan sa asawa ni Mike Defensor. So, alam natin kung sino itong mga to. Si Baligod, si Mike Defensor, mga bata ni Duterte yan. Mike Defensor again. Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Meron tayong impormasyon na isang tao sa administrasyon dati ni GMA na isang operator na ang trabaho lamang ay to muddle the issues. Pag ang taong ito ay kasama sa isang issue, something is fishy. Walang sagot si Defensor sa kung siya nga ang nasa likod ng presscon at umano'y affidavit. Pero tugon niya kay Castro, sagutin anya dapat ang issue at huwag ilihis sa personalidad. Higayatin daw ang mga komite sa Kongreso o Ombudsman na magsagawa ng investigasyon. Ito ang unang balita sa Rima Refran para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.